Kabanata 41. Nagsimulang mag-alala si Charlotte habang tumataas ang mga bayarin sa kanyang mga gastusin sa pamumuhay. Ang tanging kita niya ay mula sa kay escort in debt, at malapit na itong maubos. Kung hindi siya makakakuha ng trabaho, hindi siya makakatagal hanggang sa susunod na buwan. Ano ang dapat kong gawin? Noong gabing iyon, nagpadala siya ng mensahe kay escort in debt. Bakit hindi mo ako inilipat ng pera kamakailan? Masama ba ang negosyo? Dahil si escort in debt na lang ang pinagkakakitaan niya, mas humigpit ang hawak niya rito. Hindi siya nag-reply. Kahit na hindi ka nila isama sa isang gabi, maaari kang tumanggap ng mga individual na sesyon. Kung hindi yun gumana, maaari mong subukang uminom o sumayaw sa kanila. Hanggat kumikita ka. Sumagot si escort in debt pagkatapos ng mahabang panahon. Nabaliw ka na ba dahil sira ka? Charlotte, oo, sira ako at wala akong trabaho, hindi ako makapaglagay ng pagkain sa mesa. Sa rate na ito, hindi ako makabayad ng upa at mapapaalis ako sa lalong madaling panahon. Wala akong problema dyan. Ngunit paano ang aking pamilya? May maliit na bibig pa ako. Escort in debt, maliit na mga bibig. Mabilis na binura ni Charlotte ang mensahe, pero halatang nakita ito ni escort. Wala siyang pagpipilian kundi magpaliwanag. Mayroon akong 4 na alagang hayop sa bahay. Escort in debt, kaya saan ka nakakuha ng lakas ng loob na huminto sa iyong trabaho? Charlotte, impulsive decision lang iyon. Escort in debt, it was a stupid move talaga. Charlotte, alam kong nagkamali ako, kahit baliw siya, kaya ko pa ring bayaran ang mga bayarin ko. Nagsisisi na ako ngayon. Kung bibigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon, handa akong bawiin ang aking mga salita. Handa akong gawin ang lahat basta maibalik ko ang trabaho ko sa Divine Corporation. Escort in debt, handa ka ba talagang gumawa ng kahit ano? Charlotte, tama ka. Sa susunod, kahit paano niya ako pahirapan, susundin ko siya ng walang tanong. Hanggat kaya kong panatilihin ang aking trabaho. Habang nagte-text si Charlotte, tiningnan niya ang bill na ipinasa sa kanya ni Mrs. Berry. Nakabili siya ng isang kahon ng milk powder para sa mga bata at ipinadala rin niya si Fifi sa veterinaryo. Sa kabuuan, 4,300. Nang makita niya kung gaano kaliit ang natitira sa kanya, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na mahalaga sa kanya ang moralidad at dignidad. Escort in debt, iyon ang dapat na paraan. Charlotte, dapat ganyan din ang ugali ko sa'yo. Kung tutusin, napagtanto kong hindi maganda ang pakikitungo ko sa iyo ngunit hindi mo ba tiniis? Kahit na pinalayas mo ako ng isang beses sa kotse, hindi ka kailanman nagwelga o huminto. Sa pag-iisip na iyon, nadama niya na si escort in debt ay mas nakatuon sa kanyang trabaho kaysa sa kanya. Nakakunot pa rin ang kilay niya, nang biglang tumunog ang phone niya. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. Sumagot siya, "Hello. Hello, ikaw ba si Charlotte Wynn? Ako si Mr. Collins, manager ng Security Department sa Divine Corporation." "Oh hello, Mr. Collins. Narito na ang bago mong uniforme. Tandaan na pumasok ka sa trabaho bukas." "Ha? Ako?" Halos gusto ni Charlotte na sabihin ang totoo na huminto siya, pero nag-isip siya ng tama. "May sakit ako noong ilang araw na iyon at may emergency sa bahay. So, kailangan kong umalis ng maaga at hindi ako nag-apply ng leave. Sinibak ba ako ni boss?" Ito ay maliwanag dahil ito ay isang emergency. Ang Divine Corporation ay isang kumpanya na nagmamalasakit sa mga empleyado nito. Kaya, hindi ka namin sisibakin sa ganoong maliit na bagay. Gayunpaman, kailangan mong tandaan na sumunod sa mga patakaran. Anong sabi ni boss? Ang ibig mo bang sabihin ay Mr. Knock? Mayroon siyang 1,000 mga bagay sa kanyang plato at walang oras para sa mga walang kabuluhang bagay na tulad nito. Huwag kang mag-alala, bumalik ka na lang sa trabaho bukas. Sige, sige, maraming salamat. Salamat. Tuwang-tuwa si Charlotte matapos ang tawag. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay escort in debt. Ngayon lang, tumawag ang manager ng Security Department ng Divine Corporation.
Hiniling niya sa akin na bumalik sa trabaho bukas. Hahaha, ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi na ako walang trabaho. Escort in debt. Congratulations, Charlotte. Ikaw talaga ang lucky star ko. Hindi ka lang kumikita para sa akin, kundi dinadala mo pa ako ng swerte. Escort in debt. Paano mo ako pasasalamatan? Charlotte, salamat ha. Gagamitin ito para i-offset ang oras kung saan mo ako pinaalis sa kotse. Parehas na tayo ngayon. Galit pa rin si Charlotte sa oras na pinaalis siya nito palabas ng sasakyan. How dare you abandon your boss on the top of a elevated bridge like that? Ito ay malupit at hindi mapapatawad. Escort in debt. Bumalik ka ba sa pagiging mayabang dahil lang sa nakuha mo ang iyong trabaho? Galit na galit ang kanyang tugon. Tiyak na alam ni Charlotte kung kailan dapat huminto at hindi masyadong malayo. Ang kanyang trabaho sa Divine Corporation ay nagbabayad ng 8,000 sa isang buwan habang si Escort in debt ay maaaring magbayad sa kanya ng 5,000 sa isang magandang gabi. Bagamat kailangan niyang panatilihin ang kanyang awtoridad bilang kanyang amo, alam niya na hindi siya maaaring maging hindi makatwiran. Kung sakaling siya ay huminto, siya ay walang maiiwan. Bagamat may kontrata, sa palagay ko ay hindi ito tatayo sa korte ng batas. I should still placate this god of wealth, no wait, I mean escort of wealth. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang pinayapan ni Charlotte. Nagbibiro lang ako, magkita-kita tayo sa isa pang 2 araw at bibili kita ng ilang suplemento. Gayunpaman, hindi mo na ako dapat paalisan muli sa kotse. Alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko noong gabing iyon? Escort in debt. Natutunan mo na ba ang iyong leksyon? Charlotte. Oo. Escort in debt. Kung ganoon, dapat kang umayos sa susunod. Hindi nakaimik si Charlotte. Masyado ba siyang maraming napanood na romance novels? Ang escort na ito ay unti-unting nagiging nangingibabaw. Sa tingin ba niya ay gumaganap siya sa isang pelikula na tinatawag na The Domineering Escort Falls in Love with Me? Biglang naalala ni Charlotte ang oras sa sultry night kung saan ipinagbili niya siya sa 3 mayayamang babae. Sa sandaling iyon, hinihila niya ang manggas nito nang sabihin niyang, pagsisisihan mo kung aalis ka. Sanay na raw siya sa pagpapasaya sa mga mayayamang babae at dapat pakiramdam niya ay parang isda sa tubig. Pero bakit siya nag-aatubili ng gabing iyon? Sa kotse noong isang araw, nang tanungin ko siya tungkol sa pagkuha ng isang sugar mommy at kung paano namin hahatiin ang kanyang mga kita, talagang nagalit siya at pinalayas ako. And yet akala ko galit siya kasi gusto ko ng sobra. Ngayong naiisip ko ito. Sa tingin ko ay nagkakaroon siya ng damdamin para sa akin at nagseselos. Kaya naman galit na galit siya. O kung hindi, bakit siya masunurin magulat ng kanyang kita at patuloy na binabayaran ako bilang aking hiniling? Sa kabila ng pagpirma ko ng kontrata, walang paraan na talagang magagamit ko ito para takutin siya. Ano man ang mangyari, kailangan niyang maging handa na kalahok para gumana ang kaayusan. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalo pang nababalisa si Charlotte. Ay hindi, problemado ako. Ano na ang gagawin ko ngayong na in love na sa akin ang isang escort? Tila wala siyang pagpipilian kundi maging profesional at lumayo sa kanya. Kasabay nito, magsikap siyang magtrabaho ng husto sa Divine Corporation para isulong ang kanyang karera. Para kapag nawala na siya ng kita sa kay escort, may taguyod pa niya ang kanyang pamilya. Ito ay kinakailangan para sa kanya upang manalo ng pagkilala ni Diablo. Saka lang magiging secure ang trabaho niya sa Divine Corporation. Dahil sa pag-iisip na iyon, huminga ng malalim si Charlotte at gumawa ng matatag na desisyon. Simula bukas, titiisin niya ang anumang ibato sa kanya ni Diablo. Marahil dahil sa paulit-ulit na paalala na binigay niya sa sarili, na naginip si Charlotte ng isang bagay na nakakagimbal sa kanyang pagtulog. Sa kanyang panaginip, nakaluhod si Diablo sa kanyang harapan, at may hawak na 900 at 99 na rosas. Marubdob niyang sinabi, Charlotte, will you marry me? Lahat ng empleyado sa Divine Corporation ay nagyaya para sa kanya habang ang kanyang mga kasamahan ay humihimok sa kanya na, say yes to him.
Nakaramdam ng emosyonal, na pagpayag na sana si Charlotte bago lumitaw si Escort sa kanyang maskara kasama ang tatlong bata na hila-hila. Sa nakakaawang boses, nakiusap siya, "Darling, don't leave me." Nang lumingon siya at nakita niya ang isang nakakaawang tanawin. May 3 bote ng gatas na nakasabit sa kanyang leeg habang ang kanyang backpack ay puno ng milk powder. May hawak siyang bangkus ng mga manika sa kaliwang kamay at diaper sa kanan. Mukha siyang epitome ng isang mahirap na ama na nag-aalaga ng bata. Ang 3 bata ay umiiyak na may uhog na lumalabas sa kanilang ilong. "Mommy, Mommy!" Sa likuran niya, ang pananabik na ekspresyon ni Diablo ay napalitan ng galit. Hinawakan niya ang kamay nito at marahas na binyantaan siya, "Charlotte, may asawa ka na at mga anak. Pero sinusubukan mo pa akong lokohin ang nararamdaman ko. Papatayin kita." Biglang nagising si Charlotte mula sa kanyang panaginip. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hingal na hingal siya dahil sa nakakatakot na karanasan. Sa kabutihang palad, ito ay isang panaginip lamang. Habang pinupunasan niya ang pawis niya sa noo, tiningnan niya ang phone niya. 6:30 na ng umaga at kakalipat lang ni Escort in debt ng 5,000. Nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip na pinapasaya niya ang isang escort. Noon, nagmadali si Charlotte sa kanyang opisina at natutuwa siyang hindi siya nahuli. Personal na dinala ni Mr. Collins ang kanyang uniforme at hinikayat siyang magtrabaho ng husto. Pagkatapos magpalit at magsuot ng cap, mukha siyang matalino at kaakit-akit sa parehong oras. Natulala ang buong grupo ng mga batang security guard lalo na si David na namula nang makita siya. Ngayon, susundan mo si David sa kanyang mga pag-ikot sa paligid ng paradahan ng kotse gaya ng dati. Pumunta ka dali, malapit na ang kotse ng presidente, utos ni Mr. Collins. Oo, dala ni Charlotte ang isang magandang hitsura na bag habang sinusundan niya si David. "Ano iyan?" tanong ni David. "Malalaman mo mamaya." Habang binabantayan ang pasukan ng paradahan ng sasakyan, sa wakas ay nakita ni Charlotte ang Rolls-Royce Phantom at mabilis na nagmadaling tanggapin ito. "Magandang umaga, Mr. Noct." Binuksan ni David ang pinto. "Magandang umaga, Mr. Noct." Nakangiting itinaas ni Charlotte ang isang bag. "Nakahanda na ang almusal mo." Nagtaas ng kilay si Zachary at tumingin kay Charlotte ng may interes. "Pizza mula sa Maria's, beef sandwich mula sa Le Cordon Bleu, at hand-brewed na kape mula sa St. Lawrence, lahat ay eksakto sa in-order mo," masayang ulat ni Charlotte. "Mr. Noct, napag-isipan ko na ang kawalang kaya ko sa huling pagkakataon. Kagabi, tumawag ako sa ilang restaurant para umorder ng mga pagkain at sinundo sila sa umaga. Don't worry, these are all the real stuff. Iniwan ko pa ang mga resibo sa loob." Habang nagsasalita ay hinanap ni Charlotte ang mga resibo sa loob ng bag. "Sa wakas naiintindihan mo na kung ano ang iyong prioridad." Ngumiti ng matamis si Zachary. "Haha, pilyong ngumisi si Charlotte. "I was ignorant before this. Sana maging magnanimous ka at huwag mo akong ipaglaban. Please give me a chance and I promise I will change for the better. Gagantimpalaan kita batay sa iyong pagganap." Tinanggap ni Zachary ang bag at iniabot kay David. Natigilan si David habang kinuha iyon. Samantala, nanlamig ang ekspresyon ni Charlotte. Bago pa siya makabawi, tumalikod na si Zachary para umalis. Malumanay na sinabi ni Ben, iba ang almusal ni Mr. Noct araw-araw. Ang huling menu ay para sa Huwebes, ngunit ngayon ay Biyernes. Siya ay magkakaroon ng kakaiba. Kung ganoon, nagpadala na ako ng isang tao para kunin ito, kaya huwag kang mag-alala. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Nang matapos ay mabilis na naabutan ni Ben si Zachary. Nakatitig sa silhouette ni Zachary, napabuntong hininga si Charlotte, "Damn you." Sa pagkakataong iyon, pumasok si Zachary sa elevator at tumalikod. Si Charlotte ay nagbigay ng kanyang pinakamahusay na ngiti at magalang na kumaway sa kanya, "Mr. Noct, nais ko sa iyo ang isang magandang araw." Habang ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago tulad ng isang hanyango, pinuna niya ang kanyang tono ng mas maraming sigasig hanggat maaari.
Bumaba ang tingin, ngumiti si Zachary nang mapakla nang sumara ang pinto ng elevator. Nang tingnan ni Ben ang ekspresyon ni Zachary, nakahinga siya ng maluwag. Mukhang magiging maganda ang araw na ito. Charlotte, gusto mo bang ibahagi ang almusal na ibinigay sa akin ni Mr. Noct? Maingat na sinisiyasat ni David. Sure, let's go. Ayaw ni Charlotte na masayang ang mga ito dahil gumastos siya ng 388 sa kanila. After spending so much effort to impress him, binigay niya talaga sa iba. Napaka-insensitive niya talaga. Kalimutan mo na, at least makakain ko sila kasama ni David. Sa makatuwid, hindi sila nasayang. Habang nag-aalmusal silang dalawa, tuwang-tuwang nagtanong si David, hindi pa ako nakakakain ng ganito kamahal na almusal. Napakaganda at katangi-tangi na hindi ko magsawa na ganahang kainin ang mga ito. Kainin mo habang mainit, kung hindi, mauubos. Inabutan siya ni Charlotte ng beef sandwich. Habang masayang nag-aalmusal ang dalawa, hindi nila namalaya na pinagmamasdan sila. Si Wesley, na ibinaba upang bantayan ang pasukan sa paradahan ng sasakyan, ay parang daga sa anino. Nagtago siya sa isang madilim na sulok at naninilip kay Charlotte. May malisyosong tingin sa kanyang mga mata. Siya ang naging dahilan para mabugbog ako ni Zachary. Dahil sa kanya, natanggal ako sa maluwalhating trabaho ko bilang manager ng HR department at na-relegate na lang sa isang security guard sa pasukan. Sa tuwing nakikita siya ng kanyang mga kasamahan, tinitigan siya ng mga ito nang may pagkukunwari. Ang kanyang kaibigan at mga kampa na dating malapit sa kanya ay umiwas sa kanya na parang salot. Habang ang kanyang mga karibal ay sinamantala ang pagkakataon na yerokan ang kanyang dignidad. Para sa kanya, lahat ng ito ay ginagawa ni Charlotte. Masarap. Tinapos ni Charlotte ang huling beef sandwich at dinilaan ang kanyang mga labi upang lasapin ang bawat huling bit. Hindi katakataka na si Diablo ay umorder ng pagkain mula sa kanila. Siya ay talagang may masarap na panlasa. Mabilis na paalala ni David sa kanya. The last time you went missing for 3 days, the HR department wanted to sack you. It was Mr. Noct who stopped them. Not only are ungrateful, but you also call him names. That isn't right. Ha! Nagulat si Charlotte. Sinabi mo bang si Diablo? Ibig kong sabihin, iniligtas ni Mr. Noct ang trabaho ko. Tama iyan. Seryosong ipinaliwanag ni David ang nangyari noong araw na iyon. Pagkatapos mong umalis at hindi na bumalik, tinawagan ka ni Mr. Collins ngunit hindi mo sinasagot. Kinabukasan, wala siyang pagpipilian kundi ipaalam sa HR. Napagpasyahan ng HR na kailangan kang tanggalin sa trabaho dahil sa pag-alis sa iyong istasyon ng walang pahintulot. Patuloy ni David, nang hiniling ni Mr. Collins na kumuha ako ng case form mula sa HR, nakasalubong ko si Mr. Ben, ang assistant ni Presidente, doon. Inutusan niya ang HR manager na panatilihin ang iyong posisyon at i-classify ito na parang nakalib ka. Ano? Laking gulat ni Charlotte nang marinig na si Diablo ang nagligtas sa kanyang trabaho. Sa susunod, huwag mo na siyang tatawagan ng ganon. Kung hindi, baka tanggalin ka niya ng totoo kapag nagalit siya. Saan ka maghanap ng trabaho? Nagtrabaho na ako sa ilang iba't ibang kumpanya noon at napagtanto ko na ang Divine Corporation ay nag-aalok ng pinakamahusay na sweldo at benepisyo. At saka, may career progression din. Nagpatuloy si David sa pagpuri na may seryosong mukha. Gayunpaman, isang tanong lang ang nasa isip ni Charlotte. Bakit ako tinulungan ni Diablo? May balak ba siyang panatilihin akong laruan? Para patuloy niya akong pahirapan. Ganun dapat, baliw talaga siya. But it's okay since I have his attention, it means I'm still of some use to him. Nang siya ay nag-iisip tungkol dito, isang alarma ng kotse ang tumunog mula sa malayo. Si Charlotte ay binigyan ng takot ngunit si David ay mas kalmado. Marahil, ang isa sa mga boss ay nag-scrape ng isa pang kotse habang nakaparada na naging sanhi ng alarma. Titingnan ko. Wait, sabay na tayo. Mabilis na iniligpit ni Charlotte ang mga natira. Maglaan ka ng oras sa paglilinis habang ako ay pupunta muna doon. Malaki ang pananagutan ni David at tumakbo siya patungo sa kung saan nanggagaling ang tunog.
Matapos empake ang lahat at ihanda ito, biglang naramdaman ni Charlotte na parang may kasamaang lumabas sa kanyang likuran. Lumingon siya ng likas. Bago pa siya makapag-react, isang stake ng crates mula sa kanyang likuran ang bumagsak patungo sa kanya. Lottie, kasabay ng sigaw, isang puting anino ang bumaril sa kanya at hinila siya sa kanyang yakap, na pinuprotektahan siya mula sa mga crates. Nang maramdaman niya ang matipuno nitong dibdib, isang pamilyar na pakiramdam ng init at seguridad ang sumalubong sa kanya. Pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya ang masungit na mukha ni Hector at ang kanyang puso ay halos matuno kaagad. Lottie, okay ka lang ba? Ang mga mata ni Hector ay puno ng banayad na pag-aalala. Sa kabila ng nakakunot niyang mga kilay na nagpapakita ng sakit na nararamdaman, mas nag-aalala siya sa kaligtasan ni Charlotte. Hector, nang mabawi niya ang kanyang katinuan, napagtanto ni Charlotte na nasaktan si Hector ng mga crates dahil pinrotektahan siya nito. May hiwas sa kanyang noo at unti-unting umaagos ang dugo. Parang nasugatan din ang kaliwang braso niya na halos hindi na niya ito maigalaw. Siya ay naging lubhang balisa. Nasugatan ka, may nabali ba sa iyo? Ayos lang ako, Mr. Sterling. Sumugod ang ilan sa kanyang mga bodyguard. Kunin ang doktor, dali. Hindi, pinigilan sila ni Hector. Nasa Divine Corporation tayo, hindi Sterling Group. Hindi tayo dapat magdulot ng alarma kay Mr. Noct. Pero ikaw, Mr. Noct, bulalas ni Owen. Tumangala si Charlotte at nakita si Zachary na nakatayo sa gitna ng koridor, at nakatingin sa kanila mula sa malayo na may awkward na ngiti. Ang kanyang tingin ay parang yelo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 45. Nang maramdaman ni Charlotte ang puot, naguguluhan siya ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Matapos bitawan ni Hector si Charlotte ay humakbang siya sa isang tabi at pinananatili ang kanyang distansya, na parang gusto niyang umiwas sa anumang chismis. Mr. Sterling, okay ka lang ba? Casual na naglakad si Zachary. Sa likod niya, inutusan ni Ben ang mga bodyguard na imbestigahan kung paano ito nangyari. Ayos lang ako, gasgas lang. Sa kabila ng pawis na pawis, pinanatili ni Hector ang kanyang pagkakalmado na may malabong ngiti. Impressed ako na nailigtas mo ang isang damsel in distress. Napangiti si Zachary. Bagaman hindi siya gaanong kagandahan, kailangan kong magpasalamat sa kanya bilang kanyang amo. Nagsalubong ang kilay ni Charlotte nang makaramdam siya ng kakaiba sa sinabi ni Zachary. Please don't say that. It's nothing at all. Sinulya pa ni Hector si Charlotte bago sinabi kay Zachary, hinahanap lang kita. Ikaw ba? May gagawin ako kaya aalis na ako. Si Zachary ay magalang ngunit malayo. Paumanhin sa pag-aaksaya ng iyong oras. Saglit na natigilan si Hector bago sumagot ng nakangiti. No worries, pupunta ako ulit kapag libre ka na. Ungol ni Zachary bilang pagkilala bago sumakay sa kanyang sasakyan. Tumayo si Hector na nakaramdam ng sobrang awkward. Mahinang tanong ni Owen, wala ka bang appointment sa kanya? Huwag mo siyang pansinin, palagi siyang ganito. Nang makita ni Charlotte kung paano tinatrato si Hector, nakaramdam siya ng sama ng loob para sa kanya. Punta tayo sa ospital. Mr. Sterling. Sa sandaling iyon, lumapit si Ben at magalang na ipinaliwanag. May apurahang bagay si Mr. Noct na dapat asikasuhin ngayon. Makipag-appointment na lang tayo sa susunod. Sure, ipapaalam ko sa iyo. Nakangiting tumango si Hector. Are you injured? I'll have someone send you to the hospital. Kumaway si Ben para dumating ang mga bodyguard. I'm fine. Ako na mismo ang bahala dito. Magalang na sagot ni Hector. You should go on. Si Mr. Noct ay naghihintay sa iyo. Kung ganoon, Mr. Ben, ginamit ni Charlotte ang pagkakataon para tanungin si Ben. Nasugatan si Mr. Sterling habang sinusubukan akong iligtas. Gusto ko siyang ipadala sa ospital, okay lang ba iyon? Lumingon si Ben kay Zachary bago tumango. Oo naman. Salamat. Agad namang inalalayan ni Charlotte si Hector.
Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Hector. Anong nangyari? Dumating si David na naguguluhan. Nang makita niya ang nangyari, nagulat siya. Ngayon lang, nahulog ang ilang crates at muntik akong masugatan, ngunit sa halip ay iniligtas ako ni Mr. Sterling, paliwanag ni Charlotte. Binigyan ako ni Mr. Ben ng pahintulot na ipadala si Mr. Sterling sa ospital. David, mangyaring tulungan akong iulat ito kay Mr. Collins. Okay, sure. Tumango si David. Mag-ingat ka, huwag saktan ang iyong braso. Nalalayan ni Charlotte si Hector na pumasok sa sasakyan. Nang madaanan sila ng Rolls-Royce Phantom, tumangala si Hector at nakita niya si Zachary na binigyan ng malamig na titig si Charlotte. Owen, magmaneho ka. Iyong iba, kunin mo ang kabilang sasakyan, bili ni Hector. Oo, sir. Habang itinataboy ang puting Bentley palabas ng parking lot, hindi maiwasang alalahanin ni Owen ang mga lumang panahon kasama si Charlotte. Miss Wind, napakatagal na. Naaalala mo pa ba ako? Paano ko makakalimutan? Natawa si Charlotte at sinabing, noong nagde-date kami ni Hector, lagi kang nasa likod namin. Lagi kanyang pinapagalitan sa pagiging third wheel. Hahaha, tawa ng tawa si Owen. Akala ko nakalimutan mo na. Ang boses ni Hector ay kasing banayad ng dati. Tiningnan niya si Charlotte. Natigilan si Charlotte at napayuko. Ngunit lahat ng iyon ay nakaraan na ngayon. Nagsimulang maging awkward ang kapaligiran. Naglinis ng kanyang lalamunan, tumutok si Owen sa pagmamaneho at hindi na nang ahas na magsalita pa. Magkakilala ba kayo ni Mr. Noct? Si Hector ay isang matalinong tao. Sa pagmamasid pa lang sa kanila, alam niyang kahit papaano ay interesado si Zachary kay Charlotte. He is my boss. Bakit hindi ko siya kilala? Mukhang hindi niya naisip iyon. Are you here to talk business with him? With the Sterling Group's current status, hindi mo na kailangang umasa sa kanya, di ba? Kahit na business deal, dapat ay tretuhin kanya ng may respeto. Hindi mo kailangang tiisin ang ugali niya. Parang hindi mo pa kilala si Mr. Noct. Tinitigan siya ni Hector. Mayroon ka lang bang propesyonal na relasyon sa kanya? Ano pa? Kumunat ang noo ni Charlotte. Saglit na natahimik si Hector bago niya sinabi sa hindi karaniwang malalim na boses. Siya ay isang mapanganib na tao. Dapat mong panatilihin ang iyong distansya mula sa kanya. Paano makakalapit ang isang mabigat na lalaking tulad niya sa isang maliit na langaw na katulad ko? Sinabi ni Charlotte, nag-o-overthink ka dito. Magandang marinig iyon. Tila nakahinga ng maluwag si Hector. Di ba sabi ko huwag ka nang magtrabaho? Bakit security guard ka na? Huwag kang makialam dito, babala ni Charlotte. Kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin, hindi ako aalis na kasama ka. Sige, hindi ko na itutuloy ang tungkol dito. Iniba ni Hector ang topic. Kamakailan lang, hindi pumapasok ang anak ko sa paaralan. Masama ang mood niya dahil sa paglipat. Bata pa siya, pero masungit siya. Hindi ako makapaniwalang nagpoproteste siya sa pamamagitan ng pag-hunger strike. Ha! Nagulat si Charlotte sa sinabi niya. Mas mabuting alagaan mo siya. Well, hahayaan ko na lang siya. Kakain na siya kapag hindi na niya nakayanan ang gutom, singgal ni Hector. I've been busy with work in recent years, and I don't have much time to keep him company. He's been spoiled by the rest of the family, and that's why he's such a bossy kid ngayon. I really have to teach him a lesson this time. Dahan-dahan lang. Hindi mo siya mapipilit sa isang araw lang. Sumama ang loob ni Charlotte sa bata. Huwag mo siyang madaliin tungkol sa paglipat, at maging malumanay sa iyong diskarte. Kung hindi niya talaga kaya, ayos lang kung hindi siya lumipat ng paaralan. Gayunpaman. Sabi niya ayos lang siya sa lahat maliban sa paglipat, komento ni Hector. I know what you're worried about, and I've talked to Luna. I've told her not to go to school from now on, para hindi na kayo magkaaway pa. Sige, wala akong problema, kung ganoon. Pangunahing ayaw ni Charlotte na magkaroon ng anumang salungatan kay Luna, at ang iba ay hindi gaanong nag-aalala para sa kanya. Tutal, 3 taong gulang lang siya. Gaano siya kasama? Mapag-alala kagaya ng dati.
Isang magiliw na tingin ang ibinigay sa kanya ni Hector. Nakarating na tayo, komento ni Charlotte. Ito ba ang iyong pribadong ospital? Oo, dito karaniwang pumupunta si Mr. Sterling para sa kanyang mga check-up. Si Owen ang nagmaneho ng kotse sa pasukan, at ang security guard ay mabilis na lumakad. Mr. Sterling. Pagkababa ni Charlotte mula sa sasakyan, tinulungan niyang bumaba ang sugatang si Hector. Mag-ingat sa iyong siko. Darling. Biglang, isang pamilyar na boses ang naglakbay sa mga tainga ni Charlotte. Paglingon niya, tinitigan niya ang nagulat na si Luna. Agad niyang binawi ang braso niya kay Hector. Charlotte Wynn, ikaw na naman. Nagalit si Luna at nagmura, you bitch. You know Hector's already married. Bakit ka pa kumikapit sa kanya? Hindi ka ba walang hiya? Luna, mali ang pagkakaintindi mo sa sitwasyon. Sumimangot si Charlotte at nagpaliwanag. Nasugatan siya sa kumpanya namin. Kaya naman, ano ang hindi ko naiintindihan? Labis na nabalisa si Luna. Alam kong walang magandang mangyayari sa oras na bumalik ka. Sinadya mo sigurong gawin ito. Dapat inayos mo na ang mga anak mo ay nasa kindergarten din ang anak ko, at ngayon ay nanliligaw ka sa asawa ko. Paano ka magiging walang hiya? Wala kang alam kundi magnakaw sa iba. Luna, tumahimik ka, sigaw ni Hector. Ano ang sinusubukan mong gawin sa publiko? Darling, sinisigawan mo ba ako? Nagsisimula ng manginig si Luna. Hindi mo ba natatandaan kung ano ang ginawa niya sa iyo noon? Nag-hire siya ng escort sa sultry night noong araw ng inyong engagement, at pinahiya ka niya sa harap ng lahat. Ngayon, nakakatatlong bastard pa siya sa ibang lalaki. She's nothing but a promiscuous woman. Itikong mo ang iyong bibig. Sinampal siya ni Hector. Napatulala sa sampal si Luna. Napahawak siya sa kanyang namumulang pisngi habang nakatitig sa kanya na hindi makapaniwala. Sinampal mo lang ba ako? Sinampal mo lang ba ako dahil sa pamosong babaeng ito? Maging si Charlotte ay natulala sa ginawa niya. Hindi niya akalain na may tatamaan ang maamong si Hector. Owen, pauwiin mo si Mrs. Sterling, utos ni Hector sa malamig na tono. Oo naman. Nagmamadaling hinikayat ni Owen, Mrs. Sterling, huwag kang magalit. Maaari mong ipagpatuloy ang pag-uusap kapag nasa bahay kayong dalawa. Lahat ay nanunood sa atin ngayon. Nagsisiksikan ang mga nanunood sa kanila, at ang ilan ay nagre-record pa ng mga video. Ang mga nanunood ay sumamba sa panunood ng mayamang labanan. Kung ipopost nila ang kanilang mga video online, magkakaroon pa sila ng mga tagasunod sa kanilang mga account. Bakit ako aalis? Hindi ako ang nakakahiya, sigaw ni Luna. Hector, hindi ako makapaniwala na pinagtatanggol mo pa rin siya hanggang ngayon. Sinong asawa mo? Tapos ka na ba? Putol ni Hector bago siniko si Owen, ano pa ang hinihintay mo? Tulungan mo siyang pumasok sa kotse. Oo, Mr. Sterling. Paglingon kay Luna, bumulong si Owen, Mrs. Sterling, bumalik muna tayo. Hindi ako aalis. Bakit ako? Hindi pumayag si Luna habang hinahampas niya si Charlotte ng kanyang leather bag. Bitch, sinusubukan mong nakawin ang asawa ko, pero hindi kita hahayaang manalo. Agad na tumayo si Hector sa harap ni Charlotte para protektahan siya. Dahil doon, mas mabilis na damaloy ang galit sa mga ugat ni Luna. Inikat niya ang bag niya kay Hector para tamaan si Charlotte na nasa likod niya. Samantala, si Charlotte, na ayaw mag-aksaya ng oras kay Luna, ay tumalikod na para umalis. Bitch, huwag kang umalis. Gusto sana ni Luna na ipagpatuloy ang pagbugbog kay Charlotte, ngunit hindi niya sinasadyang naihagis ang kanyang bag sa nasugatang braso ni Hector. Napaungol si Hector habang ang mukha niya ay agad na naalis ang kulay nito. Tumulo ang mga butil ng pawis mula sa kanyang noo. Darling, anong problema? Noon lang nalaman ni Luna na nasugatan ang kanyang asawa. Siya ay nag-aalalang nagtanong, nasaktan ka ba? Paano ito nangyari? Isang mabigat na bagay ang tumama sa braso ni Mr. Sterling. Magpatingin muna tayo sa doktor, tinig ni Owen. Mabilis na tinulungan ni Luna si Hector sa ospital. Samot-saring emosyon ang bumalot kay Charlotte habang nakatingin sa kanila mula sa taxi na sinasakyan niya.
Noong nakaraan, hindi niya naiintindihan ang kahalagahan ng kasal, ngunit ngayon ay parang naiintindihan na niya. Ito ang ibig sabihin ng pag-aasawa, na kahit gaano kalala ang pag-aaway ng mag-asawa kanina, magkatabi pa rin silang maglalakad sa susunod na sandali. Sina Hector at Luna ang perpektong halimbawa, at ni isa sa kanila ay hindi na kayang putulin ang ugnayan sa isa't isa. Sa kabilang banda, dapat siyang lumayo sa kanila. Hindi nagtagal, nawala sa kanyang pag-iisip tungkol kay Hector, at nakarating siya sa opisina. Namalaya na lamang ni Charlotte na wala sa kanya ang kanyang telepono nang bumaba siya sa taxi. Buti na lang at may dala siyang pera, kaya nabayaran niya ang pamasahe. Nahulog ko siguro ang phone ko sa desk sa underground parking lot. Kaya naman, pumunta si Charlotte sa security department para hanapin si David. Ibinigay ni David sa kanya ang telepono habang nagkomento, "You've got your head in the clouds. I can't believe na hindi mo dinala ang phone mo nang umalis ka sa bahay. Walang makakaugnayan sa iyo kung may mangyari. Salamat, nag-alala ako na nawala ito." Nang kunin ni Charlotte ang kanyang telepono, napagtanto niyang namatay na ang baterya, kaya mabilis niya itong na-charge. Ang hindi niya alam ay may nalampasan siyang malaking nangyari dahil dito. Sa opisina ng punong guro sa Apple Kindergarten, tiningnan ni Robbie ang ilang misteryosong lalaking nakasuot na walang bakas ng takot sa mukha. Sa katunayan, itinaas pa niya ang kanyang baba at kinutya, iligal ang pagkidnap ng mga bata. Hindi napigilan ni Ben ang matawa nang lumingon siya kay Zachary sa likuran niya. "Mr. Noct, ang batang ito ay katulad mo. Magseryoso ka." Ibinaba ni Zachary ang kanyang mga mata habang humihigop sa kanyang tsaa. "Oo naman." Pagkatapos ay yumuko si Ben sa harap ni Robbie at malumanay na sinabi, "Anak, huwag kang matakot. Hindi kami masamang tao. Kung hindi, hindi ka dadalhin ng iyong guro at prinsipal sa amin, tama?" Sinulyapan ni Robbie ang nanginginig na punong guro at guro, na nagsimulang magtrabaho sa kindergarten kamakailan. Nagtaas siya ng isang kilay at sinabing, "Magsalita ka. Anong gusto mo?" "Ito ang gusto natin." Natigilan si Ben, na napagtantong dapat niyang makipag-usap sa bata sa mas simpleng paraan. Kaya naman, itinaas niya ang kanyang pitch at bamulong, "Dinala ka ba ni Mommy at Daddy mo sa Grand Plaza noong linggo? Ano ang gusto mong sabihin?" Kumunat ang noo ni Robbie nang sumili ang naiinip na tingin sa kanyang gwapong mukha. "I'm not a 2-year-old. You don't need to talk to me as if I'm a baby. It sounds horrible." Natigilan si Ben habang kumikibot ang gilid ng kanyang bibig. Sa tabi niya, hindi napigilan ng bodyguard na mapasinghap sa sinabi ng bata. Siya ay pandak ngunit dinala niya ang kanyang sarili ng buong pagmamalaki. Ang gwapong mukha ng bata ay nakapagtataka kay Zachary kung saan niya nakita ang mukha nitong nakaraan. Ang maaliwalas na mga mata ng batang lalaki, puno ng pag-iingat at talino, ay nakatuon kay Zachary. "Sino siya?" Tinuro ni Robbie si Zachary. "Siya ang boss namin." Pagkatapos ay sinabi ni Ben, "Anak, may nakilala ka bang lalaking nakaitim sa palaruan sa basement level ng Grand Plaza? Binigyan ka ba niya ng magandang silver box? Tulad nito." In-unlock ni Ben ang kanyang telepono at ipapakita na sana kay Robbie ang larawan ng sumigaw si Robbie, "Wala." Hindi man lang niya tiningnan ang litrato, at piniling ilingon ang ulo sa gilid. "Tahan na, tingnan mo muna. Ito ay hindi kahit na tingnan ko ito." Kumalukip-kap si Robbie at iginiit, "I have a great memory, and I never forget anything I see. I have never met anyone in black, and no one gave me anything. You're made a mistake. Anak, hindi tamang magsinungaling." Si Ben ay tumingin ng masama. Ang lalaking nakaitim na iyon ay isang magnanakaw. May ninakaw siya sa amin, at ang isang bagay na iyon ay napakahalaga sa amin. Tumaas ang kilay ni Robbie habang mahinahong sumagot, "Dapat mong hanapin ang mga pulis kung may nawala ka. Ibinigay ito sa iyo ng lalaking nakaitim. Kung ibabalik mo ito sa akin, gagantimpalaan kita ngunit kung hindi mo." "Sabi ko, walang nangyaring ganito," putol ni Robbie. Sa halip ay tinanong niya ang lalaki. Kung ito ay isang bagay na napakahalaga, bakit ibibigay ito ng lalaki sa isang bata?
Ito ay hindi lohikal sa lahat. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Ben. Huminga ng malalim ang lalaki bago siya nag-click sa security footage sa kanyang telepono. Tingnan mo, ikaw ito, tama. Sinilip ito ni Robbie, na walang interes. Umiwas siya ng tingin, ngunit bumalik ang tingin niya sa screen. Nirehistro kung ano ang nasa screen, at natigilan siya. Sa video, isang lalaking nakaitim ang sumugod sa labas ng banyo at nilapitan ang bata sa kanyang harapan. Ang mga kamay ng bata ay nasa kanyang bulsa, at siya ay naglalakad. Sa kanyang balikat ay isang maliit na berdeng loro. Hindi ba sina Jamie at Fifi? Bagamat nangyari ang lahat sa loob ng wala pang isang minuto, napansin ni Robbie na may itinulak ang lalaki sa bulsa ni Jamie. Baka hindi mo makita ng malinaw. Hayaan mo akong pabagalin ito para sa iyo. Inayos ni Ben ang bilis ng video at nag-zoom sa kamay ng lalaki. Sa video, dahan-dahang inilagay ng kamay ng lalaki ang isang maliit na silver box sa bulsa ng bata. Hindi mo kailangang pabagalin ito. Kitang-kita ko ito. Mabilis na binago ni Robbie ang video pabalik sa normal nitong bilis. Pagkatapos, maraming lalaking nakasot ang sumugod sa kanya, at nakatakas ang lalaking nakaitim. Ilang saglit na nakaugat sa lupa ang bata bago niya inilabas ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas niya ay may inilabas siyang maliit na golden chip. Habang pinagmamasdan niya ang chip, biglang nilamon ng loro sa kanyang balikat ang chip. Agad niyang hinampas ang loro, at gusto niya itong ipaluwa. Agad namang lumapit sa kanya si Ellie. Kaya nagsasabi ng totoo si Jamie, bulong ni Robbie habang hawak niya ang kanyang baba. Ano? Hindi malinaw na narinig ni Ben ang kanyang mga salita. Nagmamadali siyang nagtanong, anak, ikaw ang batang lalaki sa video, tama? Nasaan na ang golden chip? Hindi ako iyon, halos sabihin sa kanya ni Robbie na ito ay ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, umikot ang kanyang ulo, at maingat siyang nagtanong, paano ko malalaman kung hindi kayo masamang tao? Anak, kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, kakausapin ko ang iyong mga magulang. Napatingin si Ben kay Zachary sa likuran niya at alam niyang nauubusan na ng pasensya ang amo niya. Sasabihin kong mas mabuting makipag-usap ka sa mga pulis, katwiran ni Robbie. Kung ipapakita sa akin ng mga pulis ang mga papeles, tutulungan kitang hanapin ang chip. The boy is mature for his age, bumantong hininga ang isa sa mga bodyguard. Tumayo si Ben at tinanong ang principal sa tabi niya, Miss Longman, nak-contact mo na ba ang kanyang mga magulang? Pasensya na po, mahigit 10 beses na akong tumatawag, pero naka-off ang phone niya. I'm still trying to call her, kinakabahang wika ni Miss Longman. Kakal-iPad ko lang dito, at hindi pa ako pamilyar sa mga estudyante. Ngunit ibibigay ko sa iyo ang aking buong kooperasyon. Mr. Nock, maaari mo bang ipakita sa akin ang video? Pansamantalang tanong ni Lexi. Binigay sa kanya ni Ben ang telepono. Matapos tingnan ang video, sinabi ni Lexi. Hindi si Robbie ang batang ito, si Jamie. Bagamat magkamukha sila, iba ang dinadala nila sa kanilang sarili. Jamie, natigilan si Ben. Kambal ba sila? Sila ay triplets, paliwanag ni Lexi. Ang pinakamatanda ay si Robbie, at ang gitnang bata ay si Jamie. Ang dalawang ito ay magkamukha. Ang bunso ay isang batang babae na tinatawag na Ellie. Si Ellie dapat ang bata na sumakay sa kotse namin na hinahabol ang loro sa huling pagkakataon. Sa wakas ay napagtanto ni Ben kung ano ang nangyayari. Nagtataka ako kung bakit may mga loro ang dalawang bata. Galing sila sa iisang pamilya. Bilasan mo at dalhin si Jamie dito, bilin ni Miss Longman kay Lexi. Nasa field ngayon si Jamie. Hahanapin ko siya agad. Nagmamadaling lumabas si Lexi. Pagkatapos ay yumuko si Miss Longman at matiyagang sinabi kay Robbie, Robbie, magtiwala ka sa akin. Hindi sila masamang tao. Kung alam mo kung nasaan ang chip, sabihin mo lang sa kanila, okay. Nagdadalawang isip na si Robbie ngayon. Kung talagang ibinigay ng lalaking nakaitim ang chip kay Jamie, ibig sabihin hindi nagsisinungaling ang mga taong ito. Kung hindi sila nagsisinungaling, ibig sabihin hindi sila masama.
Anak, panimula ni Ben. Ang blueprint para sa bagong teknolohiya ng aming kumpanya ay nasa chip na iyon, ngunit ninakaw ng masamang tao ang aming chip. Kung hindi namin ito maibabalik, may gagamit ng aming blueprint. Hindi lamang malulugi ang aming kumpanya, ngunit magdudulot din ito ng kaguluhan sa publiko. Sige, sa huli, pinili ni Robbie na maniwala sa kanila. Itinaas niya ang kanyang ulo at seryosong nagsalita. Kinain ni Fifi ang chip na iyon, ngunit hindi pa ito natatae. Kapag ito ay tumae, maaari ko itong ibalik sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Pwede mo bang sabihin ulit? Udyok ni Ben. Sino si Fifi? You're dumb, si Fifi ang alaga naming loro. You're dumb, si Fifi ang alaga naming loro. Sabay-sabay na binibigkas ang mga salitang iyon, sa magkaibang lugar lang. Yan ang mga katagang sinabi ni Jamie sa lalaking nakaitim sa isang sulok ng field. Ang ibig mo bang sabihin ay kinain ng iyong alagang loro ang chip? Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Tama iyan. Tumango si Jamie. Pagkatapos, nagpatuloy siya ng detalyado. Nawalan ito ng gana pagkatapos kumain ng chip, at na-depress din ito. At saka, patuloy pa rin itong kumukuha ng sarili nitong mga balahibo. Dinala namin ito ni na Mommy, Mrs. Berry, Robbie, Elizabeth, at sinabi ng vet na mayroon itong hindi pagkatunaw ng pagkain. Kaya, binigyan niya si Fifi ng gamot at sinabing magiging maayos ang lahat kapag tumae ito. Iyon ang dahilan kung bakit ako nanonood ng Golden Thingy na lumabas. Well, nailabas ba ito? Tanong ng lalaki. Naglabas si Jamie ng isang box mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Tingnan mo sa iyong sarili. Kinuha iyon ng lalaki at binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang magandang nakabalot na pakete. Dahil sa tuwa, agad niyang pinunit ang pakete. Ito ay isa pang layer sa ilalim ng unang layer. Pinagpapawisan na parang binuhusan ng balde, patuloy niyang pinunit ang mga patong hanggang sa wala nang natira. Nang hilahin niya ang huling layer, nakakita siya ng isang tumpok ng tae. Ano? Ito. Nakatitig ang lalaki sa tambak ng dumi habang kumikibot ang sulok ng kanyang bibig. Natatakot akong tumae ito habang wala ako sa bahay, at itatapon ni Mrs. Berry ang tae at ang gintong bagay, kaya binabalot ko ang tae nito tuwing umaga. Pagkatapos, titingnan ko ang tae kapag nasa paaralan ako. Habang nagsasalita siya, kumuha si Jamie ng isang stick sa ilalim ng puno at yumuko. Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang tumpok ng dumi. Tumabi ka, gagawin ko. Sa pagtingin sa mabagal na kilos ni Jamie, inagaw ng lalaki ang kanyang sanga at sinimulang saksakin ang dumi. Sa ilang segundo, nabali niya ang stick. Kabanata 50. Ano? Nalaglag ang panga ng lalaki. Ang gulo mo. Ngayon, kinailangan ni Jamie na maghanap ng isa pang sanga. Hindi na makapaghintay pa. Ang lalaki ay nagsimulang maghukay ng dumi gamit ang kanyang mga kamay. Maliban sa ilang hindi natutunaw na buto, wala nang iba pa ang nasa dumi. Kaagad, ang ekspresyon ng lalaki ay kasing dilim ng mabagyong kalangitan. Pinandilatan niya si Jamie at ngumisi, "Ginagago mo ba ako?" Nako, mukhang hindi pa natatae, napabuntong hininga si Jamie habang isinandal ang matambok na baba sa palad niya. Bukas ka na lang ulit. Dadalhin ko ang sariwang tae ni Fifi sa paaralan bukas. Tandaan mong magdala ng sipit. Mas mabuti pa kaysa sanga. Nanginginig ang buong mukha ng lalaki na parabang na-stroke. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kung hindi lang 3 taong gulang ang batang kaharap niya, doon na niya ito sinakal at pagkatapos. Anong mali? Tanong ni Jamie sa inosenteng boses. Ikanaway niya ang kanyang mga kamay sa harap ng mga mata ng lalaki at nagtanong, "Na-overwhelm ka ba sa amoy ng tae?" Huminga ng malalim ang lalaki, at pinahina ang nakamamatay na aura na nagbabantang tumalsik mula sa kanya. Sinusubukan niyang magmukhang palakaibigan, at tinanong niya, "Anak, nasaan ang loro?" "Dalhin mo ako dito." "Siyempre nasa bahay," sabi ni Jamie. Pagkatapos, tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya. "Teka, hindi ikaw yung lalaki noon." Itong lalaking kaharap niya ay mukhang mabangis na parang kontrabida. Gayunpaman, kamukha niya ang lalaking iyon, at nakasuot siya ng parehong damit.
Higit pa rito, naalala niya ang insidente ng detalyado, at iyon ang dahilan kung bakit naisip ni Jamie na sila ay iisang tao. Nahuli si Pardes. Kapatid niya ako si Tigress. Hinawakan ng lalaki si Jamie at nagsimulang humakbang patungo sa back gate. Don't worry, as long as you give me the chip, hindi kita sasaktan. Bitawan mo ako. Nagsimulang magpumiglas at sumipa si Jamie. Hindi kita maiuwi. Brat, stop making a fuss, ungol ni Tigress. Noon lang nakita niya ang kotse ni Noct. Mukhang nandito na sila. Kailangan kong hanapin ang chip sa likod nila, kung hindi, ito ay magiging kapahamakan para sa akin. Nagmamadaling tumakbo si Tigress patungo sa likurang gate kasama si Jamie sa kanyang mga bisig. Jamie, biglang may mahinang boses. Nang makita ni Ellie si Jamie na sinunggaban ng lalaking nakaitim, sinugod niya sila. Ellie, tumakbo ka dali. Kumaway si Jamie sa kanya, sinenyasan siyang tumigil sa pagsunod sa kanila. Evil man, saan mo dadalhin si Jamie? I'm going to tell the teacher. Inihakbang ni Ellie ang kanyang mga paa sa lupa at iniunat ang kanyang mga braso para pigilan ang mga ito. Sa kanyang baby face ay isang mabangis na ekspresyon. Ito ay mahirap. Para makasiguradong makakatakas siya ng hindi mapapansin, isinama din ni Tigress si Ellie. Sa bawat bisig niya ay isang bata, at para siyang nagnanakaw ng mga sisiw. Bitawan mo ako, nagpupumiglas at nagsisigawan ang dalawa. Upang matiyak na walang nakarinig sa kanila, idinikit ni Tigress ang kanilang mga bibig at inilabas sila sa kindergarten. Nang marating niya ang kanyang sasakyan, pinapasok niya ang dalawang bata. Pagkatapos i-lock ang pinto, tinanggal ni Tigress ang tape sa bibig ni Jamie at nagbanta, "Basta dadalhin mo ako sa loro, hahayaan ko kayong dalawa. Kung hindi, ipapakain ko ang kapatid mo sa mga pating." "Ikaw," nagngangalit si Jamie, ngunit nang tingnan niya ang lumuluhang mga mata ni Ellie, tumanggaw siya. "Fine, ihahatid na kita sa kay Fifi." Sa Departamento ng Seguridad ng Divine Corporation. Pagkatapos magpatrolya kasama si David, sa wakas ay naon ni Charlotte ang kanyang telepono. Nang lumiwanag ang screen, nakita niya ang 12-dosenang mga hindi nasagot na tawag mula sa kindergarten. Dahil sa gulat ay nagmadali siyang ibinalik ang tawag. Hello, Apple Kindergarten ba ito? Ako ang nanay ni Robinson, Jameson, at ni Elisa Wynn. Ilang beses mo na akong tinatawagan. Anong nangyari? Miss Wynn, ito ay tungkol sa masamang balita. Bago matapos ni Miss Longman ang kanyang mga salita, sumugod si Lexi at sinabing, nakidnap sina Jamie at Ellie.